kabombo, so bumakupod na to si Sir Jomel Alo, ang presidente ng Coronadal City Firecrackers and Pyrotechnics Retailers Association. Sir, good morning! Hello, good morning. Okay, since nagahilapit na ang aton nga pila ka mga celebration ng Christmas kag syempre ang New Year, Sir Jomel, kamusta ang preparasyon sa aton diri nga mga firecracker vendors diri sa Coronadal City? Actually, no, nag-start tas ang preparation by bare months na, by September. Kaya wala naman kami layo na nga makuha sa permit. Kaya usually, before, gakuha pa kami permit sa RC Estudiansan sa regional office. So this year, wala na kaya intagaan kami permit last year. 2 years ang validity. So ang process lang namang mga papilis as part of our preparation is only again Coronadal City, from barangay to city mayor's office, no, na special permit. May nagapamangkot, saan o daw ka mo ma-display, sir, kang diin? Ang na-plan namon, kasi for many years, based on our assessment, early by October, may mga nagabaligya nabi sa mga barangay, no? Mga tiyanggi-tiyanggi sa mga palupok. So, we discussed and we agreed na if possible, we can have it early. So, that's the reason why before pa, nag-start kami by December 21, di ba? In 2 weeks or 10 days sa display. But this time, at least mga 24 days display to address yung early na pagbenta sa mga barangay. So, we will open on December 8 as our launching at up to 31. So, designated area, Jinsan Drive lang, Zone 2, lapit lang sa Iglesia area. So, same gapon na spot last year? The same spot, kasi yun ang very safe. We can consider it very good designated area for selling firecrackers and pyrotechnics. Initially, sir, mga pila ka stalls ang pag-expect ron sa mga taga-Coronadal dito? Expected na yan since 2007 is 23. Kaya wala naman gin-open sang krami new applicant para sa mga new retailers. So we stay at 23 retailers, official and legal na mga retailers. Sir Jomel, may nagapamangkot, gaano ba ka-strict? Kag syempre, ano pa ang mga stage nga dapat ipasaron sa mga firecracker vendors antes nga maka-official baligya sang ilang nga produkto? Of course, hindi lang pwede individual. So, we were organized by the national organization na if possible sa mga LGU dapat may mga association. Hindi pwede nga kanya-kanya. So, dapat organize ang mga retailers as number 1. Second is dapat mag-undergo ka sa mga orientation and trainings and seminars under sa PNP, sa Bureau of Fire, and including yung mga national officials natin maghatag sang lecture about definite laws, no, regarding connecting to firecrackers and pyrotechnics. So pag once na nakapasa ka dira, you're ready to commit not to sell illegal firecrackers, then pwede ka na. Plus, of course, financial aspect, diba? Kailangan may kapital. So, para sa ibalo sa mga kabombo natin, Sir Jomel, diin lang daw pwede magbakal sang firecrackers o pyrotechnics? Okay. Sa EO 28, naghahambal sa time ni Presidente Gong, mayara kita nga tawag dapat nga designated area kung saan i-explode yung mga firecrackers, no, o fireworks. Pero daw ginwala ato siya kay kung layo ang balay mo, makadto ka sa designated area just to lit your nagid siya kuan ba, no, nagbakal ka tapos layo ka magsindi, hindi ka magsindi mismo malapit sa balay mo. So ngayon, gi-consider na nagkaroon lang ng community designated area. So in Coronadal City, you have only one designated area. Yun ang Barangay Zone 2, Jensen Drive, yung na-mention ko while ago. No? So, outside area, wala na dapat. Lahat, even yung mga stocks na binibenta, kahit legal na produkto, if they are selling it outside designated area, lahat illegal. So, dapat i-confiscate yan ng ating Bureau of Fire, PNP in particular. Pero kung balikan nato ng EO 28, naghatag power sa mga kabarangay, including the tanod. Pwede sila makakonfiscate within their AOR.
no, for the safety of the community. Kaya we're talking about the safety of the community, no, on ato ni consider na. So amo na sometimes kami yung mga retailers, if not busy in our area, garubing kami with isa mga barangays and we identify some, no, ang in-report naman sa Bureau of Fire, report naman sa PNP, at least man lang kung any, kasi kami kung sa among gimbakal ang palupok then na disgrasya, pwede namon balikan ang company na buligan ining na disgrasya, no. Pero kung wala ka papilis, you identify nga ay ginbakal namo to pero sa baryo mo ginbakal sa amon isisi, so amo na nga ginahimo namon nga kung possible malibot namon kag mapadakop atong mga illegal vendors sa mga baryo. But silingon mga for accountability and safety purposes, yap. Yes, amo na ang ginakuha namon kay labi na ang mga palupok na may label, amo na nga ginabaligan namon dira is may label, may address. Kung ano madisgrasya, accountability sang factory, especially isa sa mga media practitioners ato, nagkapot sa Roman candle, nag-backfire, nasunog ang kamot niya. So, from isa sa mga factory din sa Banga, so nasukot namon to, no, na nakabayad sila. So, mo na sa accountability sang produkto nga may label plus legal ang retailer. Okay. So, but silingon, bawal online. O kung may mga dapat bawal online. Di kung may naga-online selling, Sir Jomel, din pwede isugid. For example, no, kami, legal retailers, pwede kami maka-live selling, pero delivery namon. So, within the area, but not, hindi pwede through, carrier, yung mga GNT o kung ano pang carrier niyan, no? Hindi pwede. But within the area, pwede. Pero yung i-post mo yung mga products mo to deliver somewhere else outside your designated area, bawal na yun siya. Lalo na pag wala kang permit. Lalo pa pag illegal, ang more than 0.2 grams ang content. Yun siya. Oo. So, ari Sir Jomel, sa mga 8, ano ba ang gina-require nyo? Kunyari, may bata, tapos mag-inquire sa mga palupok. So, dapat mayara sang parental guidance. Ano ang inyo nga ginagawa? Dapat mayara. May parental guidance siya. So, teacher, yung mga parents mismo, dapat ara sila, no? Para at least magabayan nila ang mga bata, no? So, karon ang matabo, kung ang parent, ara, magbakal, ihatagin sa bata, so full responsibility na ang parent. Pero ang bata, magbakal sa tama lang, mga pasirit lang, okay lang na siya. Pero not a firecrackers. But silingon, bawal ang minor. Bawal ang minor, gid siya. Oo. Biska na nagabaligya gani, bawal ang minor. Dapat at least age is 18. Atong mga nagabaligya. Pero somehow, sa palengke, kita nato mga bata, gabakpak, galibod ka palupok. So, muna siyang dapat itanawon man sa atong PNP sa Bureau of Fire. Okay. Presyo nga na, may pagsaka balasang... Mas lesser this year. Why, sir? Kay last year, grabe ang stocks. So this time, pag-open nila liwat, nag-reduce ang mga presyo. So, just visit. Ang tip ko lang, sa mga magbakal is, don't wait for 24 or 31. Come early, negotiate the price, and we can give you the lower prices. Amo na siyang ang tip gid, hindi pwedeng kasi pag once na kunti na lang ang stocks, what do you expect? Magtaas gina siya. So amo na siya dapat ang tandaan sa ato ng mga buyers and consumers. Okay. Sir Jomel, panawagan niyo po sa lahat ng mga kabombo natin, especially sa bibili po ng mga firecrackers and pyrotechnics sa mga nalalapit po na araw. Okay, no, sa tanan nga gusto magbakal sa aton nga mga stocks, available kita starting December 8 sa Jensen Drive. Malapit lang diyan sa sa Iglesia ni Cristo na area. So, just visit anytime. Kaya nga ang tips ko, come early, tapos ipapack lang properly and open it kung kailan nyo gusto gamitin yung stocks. Walang problema yan kasi safe yan siya, no? Safe talaga yung mga products natin kasi ginatest man namon ang mga produkto namon. So just come, hindi naton pag-i-avail in ang mga illegal sellers or retailers na ara sa Facebook or any kind of online
selling, no? So just visit us, especially taga Coronadal. So we have only one designated area, which is in the area of Zone 2. Okay, matamugin ka salamat Sir Jomel, kag maayong aga sa inyo. Good morning.